Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa hapon ito ay pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba. Maraming salamat po sa pribilehiyo na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin, na kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Sa oras na ito, kami pumalapit at nagpapakumbaba. Inaamin namin na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Patawarin kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Linisin po ninyo ang aming puso, ang aming isipan, at hugasan kami ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. At sa oras na ito, pagpalain po ninyo ang kabubuhan ng pagtitipong ito. Sundan po ninyo ng tanda, himala at kababalaghan ang pagpapahayag ng mabuting balita. Dalangin po namin na ito ay magdulot ng pag-asa, magdulot ng kalakasan, magdulot ng kagalingan sa lahat ng aabutin ng iyong mga salita. Sa oras na ito, amin pong pinaniniwalaan ang pagkilos ng iyong kapangyarihan. We ask right now, continue to fill this place with your presence. Fill this place with your Holy Ghost. Holy Spirit, continue to teach us. Continue to use us for thy glory. And may your name be magnified. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Siya ay karapat-dapat na kapulihan. Siya ay karapat-dapat na parangalan. Sapagkat ang lahat ng ating mga tinatakili, ito po ay nanggagaling sa Kanya. Amen. Yung ating buhay galing sa Kanya, yung ating pong ikinabubuhay ay nanggaling sa Kanya, at lahat ng ating tinatanggap ay nagmumula sa Kanya. Palakpakan natin ng Diyos. Now, are you ready to listen the Word of God? Sino po rito yung handa-handa na, taas ng kamay? Okay, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sa hapon ito, buksan mo ang iyong puso at tanggapin ang mabuting balita ng Panginoong Jesus. Amen. Ang banal na Espiritu ang siya pong patuloy na mangusap sa bawat isa sa atin. Now, if you have a Bible, just open your Bible in Matthew chapter 3, verses 1 up to 12. Mateo, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 1 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías. Nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan.
dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy, higit siyang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kaniyang sandalyas. Hawak na niya ang kaniyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa pagaling ang trigo, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Mga minamahal kong kapatid, ito po ang pagkain ng ating pong Espiritu, ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Ang gawain po ni Yahweh El Shaddai ay patuloy po na nag-aanyaya, no? Lalo-lalo na sa ating pong mga kapatiran na inaabot ng tinig na ito, no? Sa lahat ng inaabot ng tinig na ito, kayo po ay inaanyayahan ng ating Panginoon na makiisa at dumalo sa mga banal na pagtitipon ni Yahweh El Shaddai. No? Iba talaga kapag naglilingkod ka sa Panginoon. No? Meron pong advantage ang isang tao kapag siya ay naglilingkod sa Panginoon sa hindi naglilingkod sa Panginoon. Bakit po? Yung dalawa, yung naglilingkod at hindi naglilingkod, pareho silang nakakaranas ng mga pagsubok. Pareho sila na nakakaranas ng mga problema. Pero ang mga mananampalataya, ang mga naglilingkod sa Panginoon, although dumaranas sila ng mga problema, although dumaranas sila ng mga pagsubok, kayang-kaya nilang harapin ang mga pagsubok. Kayang-kaya nilang harapin ang mga problema. Bakit po? Sapagkat kasama nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Andito yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Amen po ba? Pag nalulungkot ka, okay, siya yung dumadamoy sa'yo, no? At inaaliw ka niya. Pag nanghihina ka, siya yung nagpapalakas sa'yo. Amen po? Amen. Pero kung ikaw ay hindi pa naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, ang daming mga problema, ang daming mga pagsubok, ang bilis mong panghinaan ng loob, ang bilis mong ma-discourage. Hello? Bakit? Kasi walang dumadamay sa'yo, wala kang karamay, walang tumutulong sa'yo. Amen po? Amen. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoon? Lumapit kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyo
inyong mga pasanib at kayo'y pagpapahinganin ko. Amen po? Kaya sa lahat ng inaabot ng tinig na ito, kapatid, yes, ikaw nga. Ikaw na nasa inyong tahanan ngayon, na inaabot ng tinig na ito, gusto kong ipaalam sa iyo, Jesus loves you so much. And Jesus cares for you. Amen po. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen po. At meron po siyang malasakit sa iyo. Huwag mong sabihin, hindi ako mahal ng Diyos. Huwag mong sabihin, pinabayaan ako ng Diyos. Kapatid, gusto kong ipaalam sa iyo, mahal na mahal ka ni Yahweh El Shaddai. Amen po. Amen po ba? That's why, inaabot ka ngayon ng kanyang mensahe. Inaabot ka ngayon ng kanyang mabuting balita. Gusto niya na ngayong hapong ito, magdesisyon ka sa sarili mo. Accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior in your life. Amen po. Kailan ka magdesisyon na tanggapin ng Panginoon sa buhay mo? Paghuli na ang lahat? Pag ikaw ay nasa banig na ng karamdaman? Pag ikaw ay tagtag na ng mga problema at mga pagsubok sa buhay? Kapatid, habang may pagkakataon pa, ito yung tamang panahon, ito yung tamang oras para tanggapin si Kristo sa puso mo. Amen! Oh, come on, clap your hands and give Him praise. Everybody shout, Hallelujah! Now, ngayong hapon, nais kong i-share sa inyo ang message ng ating Panginoong Jesus. At ang ating pong pag-aaralan, ito po ay pinamagatan po natin, prepare the way for the Lord. Sabihin natin, ihanda ang daraanan para sa Panginoon. Okay. Kapag ang ating pong Pangulo ng bansa, halimbawa ang ating pong Pangulo ng bansa ay pupunta sa isang lugar, bago po siya pumunta doon sa isang lugar, ay meron po munang mga mauuna sa kanya. Yun po yung kanyang mga security. Okay? Ihahanda ng mga kapulisan, okay, ang trapiko, okay, at ang local government ay maghahanda para maging maayos, maging smooth yung pagdating ng presidente. Meron pong mga advance party na nauuna para i-secure ang area. Okay? Para maging ligtas, para maging maayos ang pagdalaw ng isang presidente. Alam niyo po, bago ang Panginoong Jesus ay dumating sa ating daigdig, meron pong sinuko na nauna sa Kanya. At yun po ay walang iba, si Juan Bautista. Amen po? Si John the Baptist. Now, ang tanong ay, who is John the Baptist? Sino po ba si Juan Bautista? Si Juan Bautista, siya po ay Jewish prophet. Isa pong propetang Hudyo. John the Baptist was an ascetic Jewish preacher and prophet active in the region of the Jordan River in the early 1st century AD. Okay? Siya po ay isang Hudyo na propeta. Amen po? Okay? At hindi lang po siya basta isang propeta, siya po ay isang mangangaral. No? Nagpipreach po siya, nangangaral po siya ng mabuting balita. Another, si John the Baptist ay forerunner. Okay? He is primarily known as the forerunner or precursor of Jesus Christ. Siya po ang isinugo ng Ama na mauuna para ihanda yung daraanan ng ating Panginoong Jesus. Si John the Baptist,
mga kapatid, siya po ay nagbabautismo. Kaya nga, yung mga nagbabalik loob sa Diyos, yung mga lumalapit sa Diyos, okay, ito po ay kanyang binabautismuhan sa pamamagitan ng tubig. Okay, nilulublog niya doon sa may ilog, okay, at binabautismuhan niya. No, kapag nagbabalik loob ang isang tao, nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ay kanyang binabautismuhan sa pamamagitan ng tubig. Now, ang tanong po ay ganito: how John prepared the way for the Lord? Paano po ba inihanda ni Juan Bautista ang daraanan ng ating Panginoon? First, by preaching about repentance. Sa pamamagitan ng pangangaral patungkol sa pagsisisi. Ito po yung kanyang paghahanda na ginawa. Pinahayag niya, pinangaral niya ang patungkol sa pagsisisi. Okay, bakit po? Sapagkat ang tao ay napalayo. Ang tao ay nagkasala. Ang tao ay nahulog sa pagkakamali o pagkakasala. Kaya kailangan niyang magbalik loob. Kailangan niyang magsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ito yung mensahe ni Juan Bautista about repentance. At ito rin yung mensahe ngayong hapon na ito patungkol sa pagsisisi. Kapatid, huwag mong hayaan na yung maliit na kasalanan maimbak sa puso mo. Hello? No, minsan, hinahayaan lang natin na yung kasalanan, hindi natin kino-confess, hindi natin ipinapahayag, kasi dahilan natin, maliit na kasalanan lang naman yun. Hindi naman yun big deal. Alam niyo po, maliit o malaking kasalanan, we must repent. Kailangan nating pagsisihan. Kailangan nating ihingi ng kapatawaran. Amen po? Amen. Oh, come on, clap your hands and give Him praise. Yung pagsisinungaling, yung pag-iisip ng masama sa kapwa. Amen po ba? Yung paninira ng kapwa. We must confess it. Parang ganito yan. Di po ba sa bahay natin meron tayong mga basurahan? Okay? Meron tayong trash can o basurahan. Okay? Pag nagtatapon tayo ng basura, hindi naman agad-agad napupuno. Paunti-unti na nagtatapon tayo ng kahit maliit o gatiting na basura. Okay? Katagalan, habang nag-iipon ka ng basura sa basurahan, dumarami. Napupuno yung trash can. Napupuno yung basurahan. Ganyan din ang ating puso. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na maimba, na mapuno ang ating puso sa paggawa ng kasalanan. Amen po? Kaya nga, kung tayo man ay makagawa ng kasalanan, huwag na natin ipagpabukas pa. Huwag na natin sabihin na sa susunod na linggo na lang, magko-confess ako. Huwag na natin ipagpabukas pa. Kung meron man tayong nagawang pagkakamali, kapatid, huwag mo na ipagpabukas pa. Humingi ka kaagad ng kapatawaran sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya, Lord, I'm sorry. Oh, come on, clap your hands and give Him praise. Amen po ba? Kailangan humingi tayo agad-agad ng kapatawaran. Why? Sapagkat kapag hindi tayo humingi ng kapatawaran, yung kasalanan na yan, mga kapatid, maiipon yan sa ating puso. Hello? Matatambakan ka ng kasalanan at mahirap kapag natambakan ka ng kasalanan, magkakaroon ka ng tinatawag na hardening of the heart. Ano po yung hardening of the heart? Tumitigas yung puso mo. Okay? Nagkakaroon ka ng kalyo sa puso mo. Hello?
Nandiyan pa po ba kayo? Oh, come on, clap your hands and give Him praise.